Nagsisimula ang kwento kung saan, isang babae ang nagpasyang magbigti sa kagubatan at ang kanyang bagong silang na anak ay hawak ang isang sinumpang espada na nagngangalang Shiryu. Ito'y inampon ng isang panday ng espada at pinangalanan itong Guy at makalipas ang mahigit isang dekada, si Guy ay naging tanging tao sa nayon na kayang masupol si Shiryu. Walang sino man ang makakahawak o makakatingin ng ligtas dito at sa isang seremonya para ikulong si Shiryu ay naganap ang isang insidente. At dahil sa inggit kay Guy ay tumanggi ang kanyang nakatatandang disciple na tanggapin na si Guy ang napili. Sa isang sandali ng masamang balak ay tinanggal niya ang kanyang scarf, na nagresulta sa pagdama ni Shiryu sa kanyang masasamang intensyon at ginamit ang isang batang babae upang subukang patayin siya. Itinulak ni Guy ang kanyang nakatatandang disciple subalit nawalan siya ng kanang braso sa proseso. Kahit na ginagamot na siya ay patuloy pa rin ang sakit na nararamdaman ni Guy. Naniwala ang kanyang amain na si Amon na nakararanas si Guy ng phantom limb pain, o sakit sa nawawalang bahagi ng katawan na maaaring tumagal habang buhay. Nang umalis si Amon, isang batang babae ang napayakap kay Guy at nagbigay ng suporta kaso itinulak ito ni Guy at ibinuhos ang kanyang galit sa libingan ng kanyang ina. Nabigla si Amon ngunit sa kaibuturan, naramdaman ni Guy na ang pag-abandon ng kanyang ina ang nagdulot ng kanyang kasawian. Dahil sa pangangailangan at sa pag-alala na nahawakan ni Guy si Shiryu noong siya'y sanggol pa lamang, doon ay nagpasya si Amon na tunawin si Shiryu upang gawing prostetikong braso para kay Guy na hindi alam na tinutupad lang nito ang layunin ni Shiryu, samantala ang Azat Sword na isa pang sinumpang espada ay inilalagay sa isang auction. Isang mayamang tagapagmana ang nagbid ng $500,000 para sa makasaysayang espada at akala niya ay sa kanya na ito. Ngunit isang organisasyon na nagngangalang Shashidi ang nagka-interes dito at matapos ang matinding labanan sa pagbid, isang lalaki ang nanalo sa espada sa halagang $1.5 million. Hindi pa natatapos sa pakikipaglaban ay hinabol siya ng mayamang tagapagmana, magalang niyang inalok ang isang malaking halaga upang bilhin ang espada kaso tumanggi ang lalaki, halos nagkaroon ng sagupaan at sa bilis ng kanyang pagkilos ay agad na pinapabagsak ng lalaki ang isang bodyguard. Habang naghahanda na siyang umalis ay may isang lalaking may puting buhok ang lumitaw. Ito ay si Miura at ito ang dating commander ng organisasyon at may hawak ng espadang Shoetjuan. Dahil sa lakas ng kalaban ay nagutos ang punong himpilan na umatras. Subalit tumanggi si Mickey na isa ring tagahawak ng sinumpang espada, na sundin ang plano ng organisasyon at mayroong 27 sinumpang espada sa buong mundo. Bawat isa ay may sariling kamalayan at kaluluwa at kapag hinawakan ng isang taong may masamang balak, nagiging nakakatakot itong Busoma. Sa mga sandaling ito ay sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang may-ari ng sinumpang espada at dahil sa nakamamanghang lakas ng kalaban, nais ni Mickey na mag-transform bilang Busoma at labanan ito ng buong lakas, ngunit mahigpit na nagutos ang commander ng pag-atras. Gumamit si Mickey ng kanyang espada upang magbitaw ng kidlat at tumakas. Ngunit nanakaw ang Azat Sword ng mayamang tagapagmana na si Marcus Shin. Kinabukasan ng magising si Marcus sa tawag ng sinumpang espada ay naalala niya ang labanan ng dalawang may-ari ng espada noong nakaraang gabi, at natukso siya sa kanilang kapangyarihan. Nais niyang gamitin ang lakas na iyon para sa paghihiganti at bagamat tila nagtataglay siya ng napakalaking kayamanan, kaso lang si Marcus ay isang malungkot na tao at 2 taon na ang nakalipas. Nawalan siya ng pamilya sa isang aksidente at naparalisa mula baywang pababa. Nasuka sa peking kayamanan na dala ng kanyang pamilya at lumapit si Marcus sa isang aklat ng mga sumpa. Sinusubukang tawagin ang masamang espiritu sa loob ng Azat Sword kaso wala siyang natanggap na sagot, samantala ay dumating ang kanyang dating kasintahan upang ipahayag ang kanyang nalalapit na kasal, at nagulat si Marcus na ikakasal ito sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Dahil sa pagkakanulo ng kanyang minamahal at kaibigan ay napuno ng puot si Marcus at ito ang apoy ng puot na nadama ng Azat Sword, na kinilala si Marcus bilang bago nitong tagapagmana at pinagkalooban siya ng lahat ng kapangyarihan nito. Sa kasal ng kanyang dating kasintahan at kaibigan ay biglang dumating si Marcus at sa kabila ng kanyang kalagayan ay bigla siyang tumayo, hinimok ng masamang aura ng sinumpang espada at sumugod si Marcus sa dalawa na determinado na patayin ang mga nagtaksil sa kanya. Sa kabutihang palad ay dumating si Mickey sa tamang oras upang pigilan ang sitwasyon, gayunpaman ay nagbitaw ng nakakatakot na itim na aura ang Azat Sword na ikinulong si Mickey sa loob nito,
habang hinahabol naman ni Marcus ang tumatakas na mag-asawa at nakita ito ni Mickey at ginamit ang Fulgun Sword upang magbitaw ng kidlat at mapapaalis ang itim na aura. Samantala nang malapit ng patayin ni Marcus ang kanyang dating kasintahan ay sumiklab ang mga alaala ng masasayang panahon, nakalaya siya sa kontrol ng espada at pagkatapos nito ay plano ni Mickey na isang mahalagang miyembro ng organisasyong Shashidi, na dalhin si Marcus sa kanilang base dahil ito ang huling destinasyon ng mga Busoma. Sa ibang dako ay nagising si Guy na nawalan ng isang braso at napalitan ang kanyang kanang braso ng isang prostetikong gawa sa demonyong espada na Shiryu, na pinagsama siya rito at pagkalipas ng ilang araw ay ganap na nakarecover si Guy, ngunit hinahabol pa rin siya ng alaala ng pag-abandon ng kanyang ina at mas ninanais niyang mamatay kaysa mabuhay sa ganoong kalungkutan. Nang araw na iyon ang kanyang kapwa-disciple na si Tatsumi na labis na umiibig sa batang si Sayaka, ay hindi na nakatiis pa at dahil sa tindi ng kanyang nararamdaman ay puwersahang niyakap ni Tatsumi si Sayaka, determinado na kunin ang kanyang unang karanasan sa kagubatan, kahit na ilaan pa ang kanyang buhay. Ngunit dumating si Guy sa tamang oras at napigilan ang lahat at dahil sa galit, inatake ni Tatsumi si Guy kaso hindi siya nagtagumpay dito at biglang tinawag ni Shiryu si Guy para patayin si Tatsumi. Ngunit ginigising siya ni Sayaka mula sa kontrol ng espada at pagbalik sa nayon ay patuloy na sumasailalim si Guy sa matinding sakit ng ulo dahil sa mga udyok ng pagpatay ni Shiryu. Sa kabutihang palad ang yakap ni Sayaka mula sa likod ay tahimik na pinatahimik ang boses ni Shiryu. Kinagabihan isang babae ang lumitaw sa pandayan ni Amon na dala ang isang sibat na tinatawag na Tenbokiri, na napakatalim kaya't nahati nito sa dalawa ang isang nagpapahingang tutubi sa espada nito at isang eksena na nasaksihan ni Tatsumi na punong-puno ng galit. Nang gabing iyon ay ninakaw niya ang sibat at sa paglipas ng mga taon, ang mga sandata na binabad sa dugo ng tao ay dahan-dahan na nagkakaroon ng sariling buhay at malaki ang epekto ng mga negatibong damdamin ng tao sa pagpapalakas ng lakas ng buhay na ito. Kapag nagising na ang mga sandatang ito ay sinasapian ng mga taong may pagnanais na pumatay. Kapag tuluyang nilamon ng pagnanasa sa pagpatay ang isang tao, sila ay nagiging Busoma at ngayon ay nagsasanib na sa isang sandata si Tatsumi at ganap na kinokontrol ng pagnanasa na pumatay. Sa harap ng ganitong makapangyarihang tao si Shiryu sa loob ni Guy ay nagsisimula ring gumising. Ang walang tigil na mga tinig ng pagpatay ay umaalingaw-ngaw sa isipan ni Guy, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagbabagong anyo ay malapit na at sa ilalim ng kontrol ni Shiryu ay nagsimula si Guy sa kanyang pagwawala at sa harap ni Tatsumi, na nagtataglay rin ng isang maalamat na sandata na madaling kontrolin ni Guy ang sitwasyon. Sa isang maikling sandali ng pagkabalisa ni Tatsumi sa isang pag-atake, sinaksak siya ni Guy na naging sanhi ng pagtakbo ni Tatsumi ng may gulat at pagkatapos ng isang matinding habulan sa gabi, natagpuan ni Guy si Tatsumi sa mataong sentro ng lungsod. Gayunpaman sa pagpatay sa mga inosente ay muling nag-transform ang demonyong espada ni Tatsumi, na nagpalitaw sa kanya bilang isang Busoma at nakaiwas si Guy sa ambush at gamit ang mabilis na galaw ay sinaksak muli si Tatsumi at samantala, napansin ng mga patrol soldiers ng organisasyong Shashidi ang kanilang labanan at walang habas na nagpaputok mula sa isang helicopter. Sa pagkakataong iyon ay sinipa ni Tatsumi si Guy palayo at sa kabila ng kanyang mga sugat ay nagpilit siyang tumakas at sunod nito ay si Guy, na wala pa ring kamalayan at naglabas ng enerhiya mula sa kanyang espada na sumisira sa armadong helicopter. Nang tuluyang magbalik ang kanyang kamalayan ay pagod na sa katawan at isipan kaya't umuwi si Guy. Samantala si Marcus ay hawak ang Azath Sword at dumating sa ikatlong punong himpilan ng organisasyong Shashidi at nakipagpulong sa mga matataas na opisyal. Matagal nang pinag-aaralan ng Shashidi ang mga paraan upang pagsamahin ang mga maalamat na sandata at mga tao, dahil ang matagumpay na pananaliksik ay maaaring ibalik ang mga Busoma sa pagiging normal na tao. Sa ibang salita ang mga tao na nagtataglay at kayang kontrolin ang mga demonyong espada ay tinatawag na Sword Dolls, na maaaring maging pinakamalakas na sandata ng sangkatauhan laban sa mga Busoma at nalaman ni Marcus mula kay Mickey na upang maging isang Sword Doll, kailangan muna nilang pumasok sa isang dormant state. Isa sa mga gawain ng Shashidi ay ipasok sila sa estado ng dormancy na parang isang uod na nagiging butterfly at kung hindi, tuluyan silang magiging Busoma at ang paraan ng pagpapasailalim sa dormancy ay medyo matindi at kailangang ma-preserve ang mga Sword Dolls bago nila mawala ang kanilang katinoan, upang muling buhayin kapag kinakailangan. Pagkatapos ng cryogenic freezing ni Mickey at Marcus ay agad na lumitaw ang isang Busoma sa sentro ng lungsod,
Ginigising ng commander ang isang sword doll na nagngangalang Seiya at isang lalaking may blonde na buhok na may hawak ng isang maalamat na sandata, isang mahiwagang kasangkapan na tinatawag na chakram. Ngayon upang hulihin si Tatsumi na nag-transform bilang isang Busoma at si Seiya ay opisyal nang ipinadala, samantala si Tatsumi na nakatakas kanina ay naghangad na makakuha ng sariwang dugo upang mapabilis ang kanyang paggaling, muli niyang tinarget ang mga inosenteng tao. Mula pa noong kanyang kapanganakan si Shiryu ang demonyong espada ay naging tagapagtanggol ni Guy at ang tanging may kakayahang makaabot sa kanyang puso, ngunit si Shiryu ay isa ring sinumpang espada, na maaaring tuluyang lumunin si Guy kung mabibigyan ng pagkakataon. Matapos ang labanan ni Guy at Tatsumi ay natakot si Guy sa masamang kapangyarihan na ipinakita ni Shiryu, dahilan upang bumalik siya sa isang tila bata na estado ng pag-iisip at nagsimulang iwasan ang pakikipagharap sa kanyang sarili at ngayon na para siyang isang bata sa isipan, labis na nag-aalala ang lahat sa kalagayan ni Guy. Upang matulungan siyang makarecover at patuloy na nagbibigay si Sayaka ng suporta at lakas ng loob, dinadala siya sa labas upang mailayo ang kanyang isip mula sa takot at gayunpaman, matapos magdasal sa isang templo, dumating ang trahedya nang biglang lumitaw si Tatsumi na nag-transform na bilang isang Busoma at sinaktan silang dalawa. Bagaman instinktibong ginamit ni Guy si Shiryu upang harangan ang atake ni Tatsumi ay wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban dahil sa kanyang pag-iisip na parang bata, sa hangarin na makakuha ng mas sariwang dugo at agad na target lock ni Tatsumi si Sayaka. Sa kritikal na sandali ay may isang bilog ng liwanag ang agad na pumutol sa braso ni Tatsumi at dumating si Seiya na bagong gising, nagdala ng maalamat na sandata na chakram at nakatakda siyang tapusin ang misyon ng organisasyon na hulihin ang Busoma. Sa kanilang pagtutunggali ay napagtanto ni Seiya na tuluyan ng nilamon si Tatsumi ng demonyong espada, at wala nang magagawa ang organisasyon upang ibalik siya sa pagiging tao at sa puntong iyon, tanging isang bagay na lang ang magagawa ni Seiya na tapusin ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at isang gintong enerhiya ang bumuo ng isang bilog at isang gintong simbolo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, kasabay nito si Shiryu na nakasanib kay Guy ay tumugon din, malinaw na nagtataglay ng mga sariling pagnanasa sa pagpatay. Matapos makumpleto ang kanyang misyon at umalis na sana si Seiya kaso bago siya lumisan, naramdaman niya ang masamang kapangyarihan na nagmumula kay Guy at alam niyang hindi niya ito pwedeng ipagwalang bahala, kaya muling ipinakita ni Seiya ang gintong simbolo na nagpapahiwatig na isang laban-laban sa demonyong espada na si Shiryu ang paparating. Samantala ay unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan tungkol kay Shiryu at sa karaniwan, gumagawa ang mga panday ng dalawang espada at pipili ng mas mahusay at ibig sabihin ay maaaring may dalawang Shiryu na umiiral. Sa katunayan ang Shiryu na kasama ni Guy na walang pangalan sa talim nito ay isang Shadow Sword at hindi ang tunay na Shiryu. Ang kinaroroonan ng tunay na Shiryu ay hindi alam kahit na si Amon ang amain ni Guy, sa di inaasahan si Kiyomi ang nagbalik ng Tenbokiri kay Amon at kaka-receive lang ng isang kahilingan upang mahasa ang isang sandata, at ang sandata na ito ay ang tunay na demonyong espada at ito ang Shiryu. Habang hinahasa niya ito ay isang matinis na sigaw ang narinig at isang mata ang lumitaw sa espada, bigla siyang kinontrol ng isang madilim na enerhiya at nawalan ng kamalayan sa sarili at nagsimulang bumasiwas ang espada na tila may layuning patayin ang kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad ay nabawi ni Kiyomi ang kanyang sarili bago mangyari ang anumang masama at nagbigay ng agarang babala sa kanyang mga kasama na umalis sa silid at huwag nang bumalik, habang ipinagpapatuloy ang paghahasa at isang boses na nagugutom sa dugo ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Kiyomi. Sa huli ay napilitan siyang pakainin ng dugo ang tunay na Shiryu upang mapatahimik ang masamang boses. Maya-maya ay dumating ang kliyenteng nagpagawa ng hasaan na sabik na makilala ang master na naghasa kay Shiryu. Ngunit hindi niya alam si Kiyomi ay wala sa tamang kalagayan upang makipagkita sa kahit sino. Pagkatapos magbigay ng masamang ngiti ay umalis na ang kliyente at samantala si Miura na may hawak ng Salt the Wind, ay hinarap ang isa pang hamon mula sa may-ari ng Flamberge. Habang nagaganap ang kanilang matinding laban ang dalawang misteryosong anino ang lumitaw malapit, isa sa kanila na nagngangalang Grims ay kilala bilang pinakamalakas na Busoma sa kasaysayan, tinawag na Grim Reaper mula pa sa simula ng sangkatauhan. Di magtatagal ay isang hindi pa nangyayaring takot ang dadanasan ng sangkatauhan, kapag nakakaranas ang mga tao ng matinding presyon o takot at kusa nilang sinasara ang kanilang emosyon para protektahan ang sarili,
minsan pa'y bumabalik sa isang estado ng pagiging bata upang maiwasan ang pagharap sa sarili. Si Guy ay isang halimbawa nito ngayon at gayunpaman, mula nang magsanib siya sa demonyong espada na si Shiryu at naramdaman ni Seiya ang tagapagdala ng espada at ang malakas na masamang aura na umaaligid kay Guy, bilang isang Shashidi Sword Doll at alam ni Seiya na hindi niya maaaring baliwalain si Guy. Pinapabagsak niya si Guy gamit ang isang suntok at nakita niyang bumalik si Guy sa isang shutdown na emosyonal na estado, at pinaalalahanan siya ni Seiya na ang pag-iwas sa sarili ay walang saysay na ang pagharap sa mga hamon ay ang tanging katotohanan. Sa oras ding iyon ay lumitaw ang isang monghe at dinala si Seiya sa kanyang dambana upang alamin ang plano ng organisasyon ng Shashidi para kay Guy, maging matapat si Seiya sa kanyang sagot at kung makontrol ni Guy ang kanyang sarili ay dadalhin siya ni Seiya pabalik sa Shashidi. Gayunpaman kung mag-transform si Guy sa isang Busoma ay agad siyang papatayin ni Seiya. Bagaman hindi ikinatuwa ni Sayaka ang unilateral na diskarte ni Seiya at hindi na nagulat ang monghe dahil sa kanyang edad, sanay na siya sa pakikitungo sa iba't ibang tao at hindi lang sa Shashidi kundi pati na rin sa isa pang organisasyon na tinatawag na Gabi, kung saan madalas siyang nakikipag-ugnayan. Isang miyembro ng Gabi na sumusubaybay sa isang Busoma mula pa noong nakaraang araw, ay pansamantalang nananatili sa lugar at sa kanyang pananaw ang pamamaraan ng Shashidi na labanan ang mga demonyo gamit ang mga demonyo ay isang maling hakbang. Naniniwala siyang ang tamang paraan ay talunin ang Busoma sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, malinaw na salungat sa paninindigan ni Seiya at sa mga sandaling iyon ay tila isang labanan na lang ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan. Sa simula ng labanan ay itinapon ng lalaki ang kanyang kahoy na baston at itinikom ang kanyang kanang kamao, gamit ang isang teknik ng gabi boxing na naglalabas ng sarili at nagpapalakas ng banal na kapangyarihan sa kamao ng katarungan. Hinubad niya ang kanyang damit na nagbunyag ng isang makapangyarihang aura at mabilis na sumugod kay Seiya, tumalon upang maghatid ng mabagsik na suntok at dahil sa lakas ng kanyang kalaban, nagpa siya si Seiya na gamitin ang maalamat na sandatan at chakram upang tapusin agad ang labanan. Gayunpaman ay may isang madilim na anino ang biglang lumitaw sa sandaling iyon at nang makita ito ay binato ni Guy ito ng isang bato, pagkatapos ay tumingin ang lalaki kay Guy at balak niyang turuan ng leksyon ito. Ang lalaking iyon ay sinusundan pala ang isang Busoma na nagtatago sa kanyang anino, naghihintay ng tamang pagkakataon upang patumbahin siya at biglang naglunsad ng napakaraming kanay ang Busoma patungo kay Guy at dahil dito, tuluyang nagising si Shiryu sa loob ni Guy. Sa kanyang bagong anyo ay agad niyang sinaksak ang bungo ng Busoma at hinati ito sa dalawa, subalit hindi pa natatapos ang labanan kahit nawasak ang katawan at ang Busoma ay patuloy na naglalabas ng malakas na aura ng pagpatay, nagbibitaw ng mas maraming kanay at tumalon sa kalangitan upang magtago at nakatakas. Ngayon ay interesado si Seiya kung mag-transform si Guy sa isang Busoma. Isang kritikal na sitwasyon ang hinarap ni Guy na fused kay Shiryu at nasa harap ng Shashidi at sa kabutihang palad sa tulong ng walang tigil na pagtawag ni Sayaka, unti-unting nakuha ni Guy ang kamalayan at muling kontrol sa kanyang katawan. Sa kabila nito ay hindi pa rin handang palayain ni Seiya si Guy at sa kritikal na sandali, namagitan ang monghe gamit ang iba't ibang hindi kanais-nais na mga paraan upang pigilan si Seiya, binibigyan ng oras si Sayaka para maitakas si Guy. Matapos makaalis si Guy at ang iba at bilang kapalit ay pumayag ang monghe na magbahagi ng ilang impormasyon kay Seiya tungkol sa pinagmulan ni Guy at ang kasaysayan ng demonyong espada na si Shiryu. Di magtatagal ay malalaman na ang mga lihim ng dalawang Shiryu na espada. Ang trauma sa pagkabata ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa isang bata at ang batang ito ay nasaksihan ang pagpapakamatay ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagbibigti ilang sandali pagkatapos niyang ipanganak. Kahit na lumipas na ang higit isang dekada, ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa madilim na sinapupunan na iyon. Upang sirain ang kanyang mga depensa ay ibinigay ng kanyang amain na si Amon sa kanya ang demonyong espada na si Shiryu at ayon kay Guy, wala siyang masasayang alaala at madalas siyang tumatakbo palayo sa kanilang bahay noong siya'y bata. Subalit palagi niyang natatanto na wala siyang mapupuntahan at bumabalik siya sa tahanan ng kanyang amain. Ang sinusubukan niyang takasan ay ang walang katapusang kadiliman at kahit gaano pa siya tumakbo ay nararamdaman niya na hinahabol siya ng dilim. Pilit niyang hinahanap ang ibang mundo ngunit napagtanto rin niya na walang ibang mundo kundi ang isang madilim na mundo na patuloy na sumusunod sa kanya, naghihintay na patayin siya at hindi makakatakas si Guy kahit gaano man siya magpursige.
Dahil dito ay binago ni Guy ang kanyang pag-iisip at nagpasya siyang sirain ang kasalukuyang mundo gamit ang isang espada na siya mismo ang lumikha, upang patayin ang parehong mundo at ang kadilimang dala nito at sa pananaw ni Guy ay walang araw sa mundong ito, ang tinatawag ng iba na sikat ng araw ay ibang realidad lang na kanilang tinitirhan. Iba't ibang bagay ang nakikita ng bawat isa kaya't nang pinagsanib ng kanyang amain ang Shiryu kay Guy, ano nga ba talaga itong Shiryu at ang sandata na ito ay hindi nilikha ng tao kundi resulta ng isang dragon noong Muromachi period, sa isang dambana na malayo sa kabisera kung saan sinasamba ang mga sungay ng dragon. Isang lingkod na nabaliw sa kasakiman at ang kanyang asawa ay naghangad na makuha ang isang sungay ng dragon para sa kanilang sarili. Sa kanilang paglalakbay ay binuksan nila ang kahon ni Pandora at nagbitaw ng nakakasilaw na gintong liwanag at isang malaking gintong dragon na pumasok sa katawan ng babae. Sa isang gabing may bagyo at nanganak ang babae ng isang bata na may mga sungay ng dragon at kaliskis, sa takot ay iniwan ng mag-asawa ang bata na kalaunan ay nailigtas at kinupkup bilang isang alagad ng isang panday at habang nagkakasama sila, umibig ang anak ng panday sa batang may sungay ng dragon. Sa kanyang huling hininga ay ipinagkatiwala ng panday ang kanyang anak sa batang iyon, nagpatuloy sa negosyo ang dragon na panday at kalaunan ay nagkaanak ng isang babae na walang mga katangiang dragon. Lumago ang reputasyon ng dragon na panday at isang general na nakarinig ng kanyang galing, ay nag-utos na gumawa siya ng isang walang kapantay na sandata. Matagumpay ang paglikha at hanggang sa oras ng paghahatid ng sandata, ipinilit ng general na personal na ihatid ng dragon panday ang sandata at sa kabila ng kanyang pagtutol at kinailangan niyang sundin ang utos, tulad ng inaasahan ng makaharap ng dragon panday ang general at agad siyang inutusan na tanggalin ang kanyang hood. Ang kanyang anyong parang dragon ay nagpagulat sa lahat at akala ng general ay isang halimaw ang nakapasok sa kanyang teritoryo, kaya inutusan niya ang pagpapatay sa dragon na panday at sa kanyang pamilya at pagkatapos ipapatay ang kanyang asawa at anak, natuklasan na hindi kayang saktan ng mga espada ang dragon. Sa huli ay isinuko ng mga tao ang laban at itinapon siya sa malayong dagat. Ngunit siya ay nakaligtas at nagpapalutang patungo sa dalampasigan at naisip ng dragon panday kung ang kanyang mismong pag-iral ay laban sa kalooban ng mga Diyos, habang iniisip ang kanyang nawalang pamilya at gumawa siya ng nakakatakot na desisyon na sunugin ang mundo hanggang maging abo. Lumikha siya ng dalawang demonyong espada na tinawag niyang Shiryu at ipinapatay niya ang sarili gamit ang Shadow Sword at habang ang True Sword naman ang pumugot sa ulo ng general. Pagkatapos ng insidente ay parehong naglaho ang dalawang Shiryu, ngunit sinasabing sila ay lumilitaw tuwing may pinapatay na makapangyarihang tao. Ang nakakatakot na kwentong ito ang dahilan kung bakit nagtataglay ng matinding pagnanasa sa pagpatay si Shiryu. Ngayon matapos malaman ang buong katotohanan ay malalim na kinilala ni Seiya si Guy at nagpasya na hintayin ang kanyang pagbabalik sa bahay. Kinabukasan ay bumalik si Guy kasama si Sayaka at dahil si Guy mismo ang nagnanais pumasok sa ibang mundo, inanyayahan siya ni Seiya na sumali sa Shashidi na sa tingin ni Seiya ay ang pinakamainam na pagpilian para kay Guy. Samantala isang kabataang may noble na itsura at puting buhok ang naghahanda ng umalis sa kanyang tahanan, siya ang tunay na tagapagmana ng Shiryu at ang lalaking naka-freeze ng 16 na taon ay tuluyan ng nagising ay matapos tuparin ang tungkulin ng organisasyon na alisin ang mga Busoma, dinala niya muna si Guy sa kanyang dating tahanan. Maraming taon na ang lumipas at ang kanyang minamahal na matagal nang naghintay sa kanya ay hindi na katulad ng dati. Sa kanyang isipan ay hindi kailanman umalis ang lalaki at nagpapakita na hindi na siya nasa tamang pag-iisip at nang pumasok ang babae sa kusina, sinamantala ni Seiya ang pagkakataon na ilabas si Guy at ipinaliwanag kung bakit siya umalis sa kanyang tahanan. Bilang mga sword dolls na sinasapian ng mga maalamat na sandata at hindi maiiwasan na sila ay mag-transform bilang Busoma balang araw, upang maantala ang pagbabagong ito at ang kanilang organisasyon ay cryogenically freeze sila, inilalagay sa tulog sa yelo hanggang muli silang kailanganin. Upang maiwasan ang pagiging Busoma at saktan ang kanyang minamahal ay pinili ni Seiya na umalis, habang siya'y nasa cryosleep ay hindi siya tumanda at huminto ang panahon para sa kanyang ngunit hindi para sa kanyang minamahal at palihim na sinuportahan ng babae ang kanyang desisyon nang hindi nagtatanong tungkol sa Shashidi, pinagtitiwalaan siya kahit na karamihan ay magtatakwil na ng ganitong halimaw. Ngunit lagi siyang naghintay para sa kanya upang magbayad at nagpasya si Seiya na pansamantalang ipadala si Guy sa ibang lugar upang makapag-spend ng oras ng mag-isa kasama ang kanyang minamahal,
Habang naglalakad si Guy sa labas ay napansin niya ang isang pagtatanghal na may kinalaman sa mga espadang espirito. Ito ay isang kompetisyon ng isang laro ng espadang espirito at sa kaganapan ay lumitaw sa screen ang isang babaeng may asol na buhok na nagngangalang Midoriko. Bilang isang top competitor sa mga fighting games, wala pang nakakatalo kay Midoriko sa laro at gayunpaman, ito ang nagdulot sa kanyang buhay ng pagkabagot at kawalang kabuluhan. Habang nagpapahinga siya sa banyo ay nilapitan siya ng lalaking kalaban niya kanina. Ang lalaking may salamin ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Mido dahil isang taon na ang nakalipas, muntik na siyang magpakamatay. Inakusahan siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ng mga problema na nagdulot ng kanyang pagbibitiw, ngunit isang araw ay nakita niya ang laban ni Mido sa TV na muling nagpapasigla ng kanyang interes at nagbigay ng pag-asa na hindi ganon kasama ang mundo. Dahil dito ay nakahanap siya ng bagong trabaho at binigyan ng credit si Mido sa kanyang pagbabago. Sa kasamaang palad ay walang pakialam si Mido sa pag-amin ng fan at sinermonan pa siya dahil sa kanyang mga one-sided na damdamin. Kinagabihan pauwi na si Mido nang muling makasalubong ang lalaking may salamin at dahil sa inis sa kanyang pagiging makulit at sa pagkadismaya sa kanyang buhay, marahas na inatake ni Mido ang lalaki ay ipinakita ang kanyang tunay na kalikasan na malayo sa kanyang inosenteng imahe. Ang totoong akto na ito ng karahasan ay nagdulot sa kanya ng kakaibang saya at higit pa kaysa sa paglalaro ng mga laro, gayunpaman ay hindi na rin kayang tiisin ng lalaking may salamin ang pang-aabuso at nagsimulang lumaban, paulit-ulit na hinahampas si Mido nang walang balak huminto at kahit na magdulot ng pasa at pamamaga. Biglang lumitaw ang kalahok na nakipaglaban kay Miura at ang may hawak ng flamberge. Nilamon ng apoy ang katawan ng tao habang ang flamberge ay lumipad papunta kay Mido at ginabayan siya upang kunin ito at lumaban. Sa tulong ng flamberge ay maaaring maging isang nilalang na lampas sa tao si Mido. Mga inosenteng tao ang namatay sa kamay ni Mido na ngayon ay kontrolado ng flamberge. Nakatutok lamang siya sa pagwasak ng lahat dahil sa wakas ay hindi na boring ang kanyang buhay at sa kabutihang palad, dumating si Guy sa tamang oras at agad na nag-transform, gamit ang kapangyarihan ng demonyong espada na si Shiryu upang labanan si Mido. Samantala napansin ng punong himpilan ng Shoshide ang nangyayari at agad na inutusan si Seiya na mag-reinforce, napagtanto ni Mido na hindi niya kayang manalo kaya tumakas siya mula sa eksena. Huwag basta-basta lumapit sa mga batang babae sa labas dahil hindi mo alam kung ang kanilang inosenteng anyo ay nagtatago ng isang mapanganib na kalikasan. Sa mga sandaling iyon ay may dalawang hangal na lalaki ang humaharang kay Mido, humihiling na paglangkuran sila at nang hindi inaasahan ay itinaas ni Mido ang kanyang damit at pinatay ang isa sa mga lalaki sa isang mabilis na suntok. Ang lalaking tumakbo ay nagsimulang humingi ng saklolo ngunit nagbitaw muli si Mido ng apoy at itinupok siya hanggang maging abo, sunod ang dalawang inosenteng bystanders ang nalagay sa panganib, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Guy sa oras upang harangin ang atake. Biglang may isang batang lalaking may puting buhok ang sumigaw ng pangalan na Shiryu na ikinagulat ni Guy. Nang tanungin ni Guy kung sino siya ay inatake ni Mido si Guy gamit ang isang kutsilyo kaso tumakas pagkatapos ng ilang palitan ng atake. Mula sa nag-aapoy na mga apoy ay lumabas ang isang lalaki na may hawak na demonyong espada. Ang lalaking ito ay si Miura at dating commander ng Shoshide na sumisira ng ilang tank sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng kanyang espada na si Saltdowin. Nang makita ng mga puwersa ng tao na hindi nila kayang talunin si Miura, isang helicopter ang nagpadala ng isang espesyal na unit ng makina at muling humataw si Miura kaso sa pagkakataong ito, madali nang naharangan ang kanyang atake. Hinugot ng mga mekanikal na unit ang kanilang mga espada at pumasok sa matinding labanan kay Miura, subalit mabilis silang natalo sa loob lamang ng ilang segundo at sa kritikal na sitwasyon, ang responsibilidad na alisin si Miura ay napunta sa isa pang tagapagdala ng demonyong espada. Nang dumating si Guy at Seiya sa battlefield, patay na ang mga tropang tao sa kamay ni Miura na nanatiling walang gasgas at hindi pa ginagamit ang kapangyarihan ng Busoma. Pagkatapos ng ilang bangayan sa magkabilang panig ay lumitaw ang gintong simbolo sa noo ni Seiya at hinugot niya ang kanyang banal na sandata at ito ang chakram. Agad nilang pinakawalan ang malalakas na enerhiya naghahanda sa labanan ng mga Busoma at Sword Dolls. Bago magsimula ang laban ay pinaalalahanan ni Seiya si Guy na umatras at ipinaalala ang kanilang napagkasundoan kamakailan at sa kanilang paglalakbay patungo sa battlefield, naramdaman ni Seiya na malapit na siyang lumunin ng chakram at maging isang uhaw sa dugong Busoma.
Nag-promise siya kay Guy na papatayin siya kung mawawala siya sa katinoan at mag-transform at nagsimula ang labanan nang biglang umatake si Miura kay Guy, na mabilis namang hinarang ito gamit ang kanyang demonyong espada, samantala ay pinakawalan ni Seiya ang ilang light rings kay Miura, ngunit walang kahirap-hirap itong na-neutralize ni Miura. Naglunsad si Miura ng malakas na atake kay Seiya at bilang isang veteranong tagapagdala ng demonyong espada sa loob ng higit isang dekada, lubos nang napag-aralan ni Miura ang kanyang sandata at ito ang Salt the Wind, nasa depensa si Seiya at tumatanggap ng mga atake. Gayunpaman ay sinamantala niya ang maikling pagkabalisa ni Miura sa isang atake at gamit ang kanyang kalamangan sa dami ng light rings, nagtagumpay si Seiya na pansamantalang pigilan si Miura at nang malapit nang ihatid ni Seiya ang posibleng fatal na suntok, biglang naging uncontrollable ang kapangyarihan ng kanyang demonyong espada. Nakawala si Miura mula sa restraint ng chakram at nagdulot ng matinding pinsala kay Seiya. Upang mabilis na matapos ang laban ay nag-transform si Miura sa isang Busoma, balak tapusin si Seiya ng tuluyan at sa kabutihang palad ay namagitan si Guy. Sa harap ng malakas na kapangyarihan ni Miura na naging mas makatwiran ang isang 2-on-1 na labanan, sinamantala ang pagkakataon at muling nagbitaw si Seiya ng maraming light rings kay Miura na nagbigay kay Guy ng pagkakataon upang magdulot ng malaking pinsala. Muling nag-alab ang kanilang labanan na may mga atake mula sa magkabilang panig ni Seiya at Guy, biglang lumitaw ang isang misteryosong anino sa battlefield na kilala bilang ang pinakamalakas na Busoma sa kasaysayan, tinawag na Grim Reaper mula pa noong simula ng sangkatauhan. Ang kanyang kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa lahat ng mga naunang Busoma at sa pagdating ni Grim Reaper Grims, alam ni Seiya na wala silang pagkakataong manalo at matindi na ang pinsalang natamo ni Seiya at hindi na sila makakatakas, kaya't napilitan silang labanan si Grims. Malayo ang agwat ng kanilang lakas at wala ng pag-asa sina Seiya at Guy na manalo at lalo na habang ang kalagayan ni Guy ay nagiging mas malala, unti-unti siyang nilalamon ni Shiryu at malapit nang maging isang Busoma at tulad ng inaasahan, pagkatapos ng ilang sunod-sunod na atake ni Grims, tuluyan nang nakuha ng matinding pagnanasang pumatay si Guy. Kahit na sinubukan ni Seiya na selyuhan si Shiryu sa loob ni Guy at ito'y walang silbi, ganap nang nilamon si Guy ng demonyong espada na si Shiryu at nag-transform bilang isang uhaw sa dugong Busoma. Sa kritikal na sandali ay sinalo ni Seiya ang atake ni Guy gamit ang kanyang sariling katawan. Malapit nang sumiklab ang kanyang sandali ng pagwawala at sa puntong ito ay nahulog na ang kaluluwa ni Seiya sa kadiliman. Ganap na nilamon ng chakram at naging isang Busoma at mula pa noong simula ng sangkatauhan, ang mga sandata ay patuloy na nagdurusa bilang mga kasangkapan ng paggawa. Ngunit ngayon ang panahon ng pagkaalipin na ito ay sa wakas matatapos na, sa paglipas ng mga siglo ang mga sandata na nababad sa dugo ng tao ay nagkamit ng sariling buhay sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kalungkutan at pagkadesperado ng tao. Nasa sapian ng mga sandata na ito ang mga katawan ng mga may matinding pagnanasa sa pagpatay at nagiging Busomas. Sa pamumuno ni Grims handa na ngayon ang mga Busoma na ideklara ang paglipol ng sangkatauhan. Sa huling malaking labanan ng mga Sword Dolls at Busoma ay parehong naglaho sina Seiya, naganap ng nilamon ng Chakram at Grim Reaper Grims. Si Guy na matinding nasugatan ay dinala pabalik sa Shashidi para sa masusing pagsusuri. Bagaman hindi kritikal ang kanyang pisikal na kalagayan at ang kanyang mga blood parameters ay lumampas na sa ligtas na limitasyon, na nagpapataas ng posibilidad na mag-transform siya ng hindi mapipigilan sa isang Busoma. Kaya naman sa kritikal na sandali ay kinakailangang mailagay si Guy sa cryogenic sleep kaagad, nag-alinlangan si Guy sa desisyong ito at dahil hindi pa niya natutupad ang kanyang pangako kay Seiya. Gayunpaman dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon at sa pag-administer ng sleep gas ay napilitan siyang sumuko. Sa utos ng commander ay puwersahang inilagay si Guy sa cryogenic sleep at subalit, ang mga pangyayari ay madalas na nagbabago ng hindi inaasahan sa ilalim ng kontrol ng Chakram at si Seiya na ngayon ay isang Busoma na, ay naglunsad ng walang kapantay na atake sa mga lungsod ng tao. Pinlano ng commander na magpadala ng mga Sword Dolls sa battlefield, ngunit tumanggi ang mga awtoridad ng Shashidi at pinutol pa ang cryogenic sleep ni Guy at nakita nilang walang saysay ang magpadala pa ng Sword Dolls dahil si Seiya ay tuluyan ng naging Busoma. Naniwala sila na tanging sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Guy na maging Busoma rin maaaring magkaroon ng pagkakataon at labanan ang apoy gamit ang apoy. Mabilis na natunton ni Guy si Seiya at upang tuparin ang kanilang napagkasundoan, agad niyang hinugot ang demonyong espada na si Shiryu.
Subalit si Seiya na ngayon ay isang Busoma ay lubos na lumakas at hindi makasabay si Guy, kitang-kita ang pagkatalo ni Guy sa laban at habang patuloy ang pag-atake ni Seiya at nagsimulang gumising si Shiryu sa loob ni Guy, pinupuno ang kanyang isipan ng pagnanasa sa pagpatay. Naalala ni Guy ang mga sakripisyo ni Seiya at alam niyang ang tuluyang lumunin ng Shiryu ay magsasayang lamang ng mga pagsisikap ni Seiya na selyuhan ito. Tiniis ni Guy ang sakit at paulit-ulit na hinaharangan ang mababagsik na mga atake ni Seiya. Sa huli ay wala nang ibang magawa si Guy kundi sumuko sa kadiliman at mag-transform bilang isang Busoma. Nagsimula na ngayon ang labanan sa pagitan ng dalawang Busoma at sinamantala ni Guy ang isang pagkakataong hindi nakabantay si Seiya at sinaksak siya. Sa wakas ay natupad na ni Guy ang pangako niya kay Seiya at sa wakas ay natagpuan na ni Seiya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Matapos magbalik sa kanyang kamalayan ay umuwi si Guy at niyakap si Sayaka at makaraan ang ilang araw ay ganap nang bumalik sa normal ang katawan ni Guy, ngunit ang tawag ni Shiryu sa loob niya ay nananatili na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Dahil dito ay muling nag-isa si Guy at sa kabila ng patuloy na paghimok ni Sayaka, hindi niya matakasan ang takot na baka isang araw ay maging Busoma siya at brutal na patayin ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang gabi ay gumawa si Guy ng isang mahirap na desisyon. Kinabukasan ay bumisita siya sa libingan ng kanyang ina at ipinagtapat ang lahat, ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit pinili ng kanyang ina na wakasan ang kanyang buhay noon at upang protektahan ang mga mahal niya. Tinaya ni Guy ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paggawa ng espada at ibinigay ang tapos na sandata kay Sayaka. Umaasa na protektahan siya nito. Nagtamasa si Guy ng ilang masaya at mapag-alalang mga araw kasama ang kanyang amain at si Sayaka. Sa wakas oras na para isakatuparan ni Guy ang kanyang desisyon at pumunta siya sa isang rooftop at inilabas ang isang punyal, at inalis ang prostetikong braso na gawa sa Shiryu mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa gilid ng bubong upang maiwasang maging isang Busoma at mapinsala ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinili ni Guy na tumalon mula sa bubong at wakasan ang kanyang buhay. Isang babae ang nagbigti sa kagubatan at namatay ng malungkot at makalipas ang mga taon ang kanyang anak na nauunawaan na ang sakripisyo ng kanyang ina, ay sumunod sa parehong landas at nasaksihan ito ni Sayaka at nawalan siya ng malay sa tindi ng pagkagulat. Sa kabutihang palad ay dumating ang isang lalaking nagngangalang Kazumo at sinagip ang nagpapakamatay na binata. Matapos ang ilang araw ay ganap nang nakarecover ang binata na si Guy at ngayon, nais ng kanyang tagapagligtas na bigyan siya ng isang regalo na isang kahoy na prosthetic. Subalit hindi man lang pinasalamatan ni Guy si Kazumo at sa halip, sinisi pa ito dahil sa pagsasagip sa kanyang buhay at si Hamiko ay isang babaeng nasa malapit ay pinayuhan si Kazumo na huwag nang makipagtalo ng walang saysay at sinabi niya kay Guy na walang pasasalamat na ang kanilang grupo at ang gabi ay matagal ng palihim na nakikipaglaban sa mga Busoma. Si Guy ang unang naging isang Busoma at nagawa pa rin na maputol ang kanyang sandata, patunay ng kanyang kakaibang kakayahan at kahit tinanggal ni Guy ang prosthetic na Shiryu ay nakita pa rin ni Hamiko ang demonyo sa loob niya at bagaman hindi sigurado sa iniisip ni Guy, umaasa siya na hindi na ito muling maghahangad ng kamatayan. Ang pagkasira sa kanyang katawan ay hindi magliligtas sa kanyang kaluluwa at upang matupad ang kanyang mga hangarin, kailangang mamuhay si Guy na parang patay na siyang magpapalayas ng tuluyan sa demonyo sa loob niya. Ang konseptong ito ng pamumuhay na parang patay na ay ang esensya ng organisasyong gabi at ang kanilang pagsasanay, na tinatawag na Hollow Kenpo. Sa martial arts na laban ngayon ay unti-unting ipinapakita ang layunin ng gabi at sa nagpapatuloy na tunggalian, malinaw na ang kanilang layunin ay makipaglaban hanggang tabla at sa pantay na pag-atake at depensa. Ito ang asensya ng Hollow Kenpo at hindi ito tungkol sa totoong tabla kundi sa pagmamasid sa kilos ng kalaban at pagsasabay sa kanila, para maabot ang estado ng kawalan. Si Hamiko ang pangalawa sa 300 taong kasaysayan ng organisasyon na nakatuklas ng asensyang ito. Nang 9 na taong gulang si Hamiko ay inakala ng kanyang ama na ang dating pinuno ay naunawaan na niya ang tunay na asensya at ibinigay sa kanya ang hiyas na sumisimbolo sa pamumuno ng angkan. Simula noon ay naabot ni Hamiko ang estado ng kawalan at tinawag siyang isang buhay na Buddha at ngayon, ang kanyang katawan ay pambihira at naglalaman ng 21 mga sinumpang sandata at kabilang ang mga demonyong espada, na lahat ay nakuha mula sa natalo na mga Busoma. Karaniwan si Hamiko ay dapat naging sword doll o Busoma o ang mga sandata ay dapat pumatay sa kanya, ngunit wala itong epekto sa kanya dahil siya ang lagayan ng lahat ng sandata at upang maging isang lagayan,
kailangang maabot ang estado ng kawalan at tulad ng loob ng isang lagayan. Upang matulungan si Guy ay kailangang masanay siya ni Hamiko sa isang espesyal na pagsasanay na hindi kasama ang Hollow Kenpo, kundi ang pagtuturo sa kanya na harapin ang kanyang mga panloob na demonyo at ang lugar na ito na tinatawag na Realm of Karmic Fire ay susubok sa kapalaran ni Guy. Kung makakalabas si Guy mula sa bilog ng mga kandila ay tapos na ang kanyang pagsasanay, ngunit ang simpleng gawaing ito ay kasalukuyang imposible para sa kanya at habang papalapit siya sa mga apoy ay lalo itong tumitindi dahil sa kanyang malalalim na karmic na hadlang. Sa kabutihang palad ay sumaklolo si Hamiko at binutas ang kanyang kamay sa katawan ni Guy upang tanggalin ang kanyang chi at mapakalma siya. Pagkatapos ay sinipsip niya ang chi ni Guy sa kanyang sariling katawan upang subukang madalisay ang masamang asensya. Makalipas ang kaunti ay binalaan ni Kazumo si Hamiko na ang masamang apoy ay sobrang lakas at ang pananatili ni Guy sa gabi ay maaaring magdala ng sakuna. Nakiusap siyang tanggalin na si Guy ngunit agad na tumanggi si Hamiko at dahil ang layunin ng gabi ay talunin ang mga Busoma at iligtas ang sangkatauhan. Ang mga taong tulad ni Guy na may mabibigat na pasan ay siya mismong dapat nilang iligtas. Ang lugar na ito ay hindi lamang para sa pagsasanay kundi isang banal na templo para sa pagligtas sa sangkatauhan. Kinabukasan ay nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap sina Hamiko at Guy, kung saan nalaman ni Hamiko kung bakit sinubukan ni Guy na magpakamatay. Ang pagpapakamatay ni Guy ay hindi pagtakas at sa halip ay mula sa kanyang kapanganakan siya ay nakatali sa kapalaran kay Shiryu. Ang kanyang layunin ay putulin ang ugnayang ito sa pamamagitan ng kamatayan, upang maiwasan ang pagkawala ng mas maraming inosenteng buhay dahil sa kanya. Nang malaman ang katotohanan na ito ay sinimulan ni Hamiko na tanggapin si Guy ng tunay at unti-unting umusbong ang isang banayad na damdamin sa pagitan nila, na aksidenteng nasaksihan ng kanyang tagasunod na si Kazumo at pagkatapos ay nilapitan ni Kazumo si Hamiko, binabalaan siya na ang kanyang kakayahang ligtas na magdala ng maraming sandata sa kanyang katawan ay dahil sa kanyang pagiging walang puso at walang damdamin ng pag-ibig o galit. Sinabi ng dating pinuno na ang pag-ibig ay isang napakapanganib na damdamin at hindi dapat pumalit sa isang estado ng kawalan ng damdamin at gayunpaman, hindi pinansin ni Hamiko ang mabuting paalala ni Kazumo at matatag na naniniwalang hindi siya magkakaroon ng romantic na damdamin para kay Guy. Samantala ang isang laban ng Busoma na inorganisa ng Grim Reaper na si Grims ay nagaganap ng matindi, ipinagpalagay ni Grims ang nalalapit na pagkalipol ng sangkatauhan. Nakikita ang mundo bilang isang arena para sa labanan ng mga Busoma. Gayunpaman ay may nawawalang elemento pa ang pagdating ng Diyos ng mga sandata, na mahalaga para sa pagkapuksa ng sangkatauhan at di pa alam ng mga Busoma kung nasaan ang nilalang na ito, sa pagsunod sa gabay ng Phoenix at isang Busoma na napahirapan ang nakarating sa gabi. Sa kabutihang palad ay dumating si Guy sa tamang oras upang pigilan si Kazumo na patayin ito. Nabawi ng Busoma ang kanyang katinoan at muling naging tao at sinamantala ito ni Lady Hamiko upang palayasin ang Phoenix. Ang matandang lalaki na may salamin ay humuhugot ng mahabang espada at itinarak ito sa isang lalaki, hinayaan ang espada na sumisipsip ng dugo ng tao. Sa sumunod na sandali ay nagsimulang mangisay ng walang kontrol ang katawan ng lalaki at nakawala sa kanyang mga gapos at sa ilalim ng kontrol ng demonyong espada. Nawala sa lalaki ang kanyang sariling kamalayan at naglakad patungo sa kanyang destinasyon. Dumating siya sa isang simbahan kung saan isang Busoma ang nagmalupit sa isang inosenteng babae, habang walang magawa ang kanyang kapatid upang pigilan ito at sa kabutihang palad, kumilos ang tadhana at dahil sa impluwensya ng demonyong espada na Shiryu at isang binatang may puting buhok ang nakaramdam ng pagtawag nito at sa huli, tinanggap ang alok ng Shiryu na angkinan siya. Kaya isang sword doll na kayang magamit ang kapangyarihan ng demonyong espada ang isinilang at agad na nakipaglaban ang binata sa Busoma. Dahil sa makapangyarihang puwersa ng Shiryu ay madaling natalo ang Busoma at sa sobrang pagod, bumagsak ang binata ngunit ang ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid na babae ay nagpapakita na masalimuot ang sitwasyon. Makalipas ang matagal na panahon at sa punong tanggapan ng Shashidi ay nagising na ang binata na si Shin. Gayunpaman ang boses ng demonyong espada na Shiryu na nagtutulak sa kanya na pumatay, ay patuloy na gumugulo sa kanya at nagdulot ito ng matinding pagdurusa kay Shin. Lumitaw ang matandang lalaki na may salamin na siya ring ama ni Shin at sa eksena, ipinaliwanag ng komandante kay Shin na kapag ang isang sandata ay nakainom na ng malaking dami ng dugo ng tao, nagkakaroon ito ng sariling buhay at ang mga buhay na sandata na ito ay nagtatangkang angkinan ang tao na kalaunan ay nagiging isang Busoma.
Matagal nang nakikipaglaban ang organisasyong Shashidi sa mga Busuma at ang ama ni Shin ay nagbigay ng malaking suporta sa kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng mga donasyon. Noong mga nakaraang taon ay nagpunta sa isang masayang paglalakbay ang pamilya ni Shin. Sa hindi inaasahang pagkakataon sila ay naambush sa daan at sa marahas na pag-atake ni Grims. Malupit na pinatay ang ina ni Shin na nag-iwan ng malalim na trauma sa mga nakaligtas at ito ang dahilan kung bakit patuloy na sinusuportahan ng ama ni Shin ang Shashidi. Ngayon na naangkin na ni Shin ang demonyong espada na Shiryu at malapit nang mawalan ng kamalayan sa sarili, nagbabagong anyo sa isang mapanganib na Busuma at upang iligtas ang kanyang anak ay napagpasyahan ng kanyang ama na gamitin ang isang hindi pa nasusubukan na teknolohiya, upang subukang alisin ang Shiryu sa katawan ni Shin. Sa paningin ng kanyang ama ang kanyang anak ay hindi maiiwasang magiging isang Busuma, na katumbas ng pagiging patay na at kung may pagkakataon pang maibalik si Shin sa dati niyang anyo, handa siyang magsugal sa eksperimento. Sa kabutihang palad ay matagumpay ang eksperimento sa pag-alis ng demonyong espada mula kay Shin at tila bumalik na siya sa kanyang dating estado, ngunit sa mga susunod na pagsusuri ay muling bumalik ang mga imahe ng pagpatay sa isipan ni Shin. Teoretikal na dapat ay naalis na ang demonyong espada. Pagkatapos ng pagsusuri habang lumalabas si Shin sa silid ay naramdaman niya ang pagtawag ng isa pang demonyong espada at hindi niya namalayang naglakad siya papunta sa silid ng mga sandata. Ang espadang tumatawag kay Shin ay ang prosthetic na Shiryu na dating tinanggal ni Guy. Sa kontrol nito ay tumakas si Shin dala ang maalamat na sandata at dahil ang Shiryu na kinuha ni Shin ay ang Shadow Sword na orihinal na hawak ni Guy, at ang bagong tinanggal ay ang True Sword ng Shiryu at maaaring may koneksyon sa pagitan ng dalawang espadang ito. Sa paglala ng sitwasyon ay iniutos ng komandante na agad hulihin si Shin, ngunit bigla siyang pinigilan ng ama ni Shin dahil ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang maingat na inihandang plano nila at ng mga nakatataas at sa ilalim ng kontrol ng Shadow Sword. Mabilis na dumating si Shin sa gabi at sinubukan na maibigay ito sa orihinal na may-ari na si Guy. Ipinaliwanag ni Shin kay Guy ang lahat ng nangyari bago siya nawalan ng malay at walang itinira, na pagtanto ni Guy na sila ni Shiryu ay talagang may tadhanang koneksyon na hindi niya kayang putulin at gaano man katindi ang kanyang pagnanais, naramdaman niya ang lubos na kawalang pag-asa. Kaya't inihagis ni Guy ang Shiryu sa ilog at nangakong putulin ang lahat ng ugnayan dito. Gayunpaman kahit maganda man ang mga hangarin ay mapait ang realidad at pagbalik nila sa gabi ay natagpuan nilang puno ng mga bangkay ng tao ang lupa, gawa ng isang lalaking kontrolado ng demonyong espada. Inatake ng lalaking ito si Guy at ang kanyang grupo at sa takot, sinabi ni Guy kay Shin na mabilis na tumakas pababa ng bundok at habang agad na nasira ang kanyang kahoy na prosthetic. Ang lalaki ay nagbago ng anyo at naging Busuma at si Kuromaru ay nag-transform upang protektahan si Guy. Subalit napakalakas ng kalaban at madaling natalo si Kuromaru na napilitang bumalik sa kanyang anyong tao. Sa kritikal na sandali ay dumating ang mga miyembro ng gabi sa tamang oras upang palibutan ang Busuma at sa ilalim ng utos ni Kazumo, sinubukan nilang mag-cast ng isang barrier spell. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi sapat ang mga teknik ng tao laban sa malakas na pag-atake ng Busuma. Sa harap ng sitwasyong ito na kung saan nanganganib ang lahat na mapatay ng Busuma, napilitan si Guy na humingi ng tulong kay Shiryu. Sa mga oras na iyon ay lubusang kinain na si Guy ng Shiryu at bagaman nagbigay ito sa kanya ng pambihirang lakas, nawala rin ang kanyang kamalayan sa sarili at naging isang makina ng pagpatay na ang tanging alam ay pumatay. Sa isang iglap natalo ni Guy si Kazumo at naglaho kasama ang tumakas na Busuma at dumating si Hamiko, ang nahuling leader sa lugar na naguguluhan sa mga nangyari at ano ang maaari niyang gawin ngayon at sa isang tingin pa lang, naparalisa ang binata. Pagkatapos ay biglang sumabog ang isang masamang aura mula kay Guy na nag-iwan kay Kuromaru sa kalituhan, kasunod nito na isang driver ng truck na nakakita kay Guy mula sa likuran at kontrolado ng Shiryu ang nagmaneho patungo sa kanila, kasama si Kuromaru sa alanganin na paghabol at nagtungo sila sa abalang sentro ng lungsod. Pagdating nila sa mataong kalsada at ang driver na wala ng malay ay agad na kumuha ng bakal at sinimulan ang pag-atake sa mga tao sa paligid. Tumakbo ang iba sa takot ngunit bago pa sila makalayo, sila rin ay nakontrol at naging mga walang isip na zombing mamamatay tao. Sa ilalim ng impluwensya ng makasalanang kapangyarihang ito, naipakita ang malalim na puot sa loob ng sangkatauhan na nagdulot ng nakakikilabot na kaguluhan sa buong lungsod at sa parehong oras. Isa pang lungsod ang inatake ni Salt Gawin.
Nagpa siya ang Shashidi na magpadala ng mga sword dolls para lumaban at 3 tagapagdala ng espada ang nagising mula sa cryogenic na pagtulog upang harapin ang Busoma at sa kasamaang palad. Kahit na sila ay mga tagapagdala ng espada, malayo ang kanilang lakas kumpara sa ganap na pinalakas na Busoma. Kahit ginamit nila ang lahat ng kanilang kasanayan at naglabas ng makapangyarihang mga galaw ng espada, hindi sila naging katapat ni Salt the Wind at sa kabutihang palad sa mga oras na iyon. Pinaputukan ni Commander Kyoka ng Shashidi ang kalaban gamit ang isang espesyal na bala. Matapos ma-inject ang gamot at agad na nawalan ng lakas sa pakikipaglaban ang Busoma, ito ay isang espesyal na sandata na dinisenyo para sa mga Busoma na kayang mapaghiwalay ang demonyong espada mula sa tao na inaangkin nito. Si Miura na manipuladong ni Salt the Wind ay sa wakas ay nabawi ang kanyang katinoan at nakilala ang babaeng nasa harap niya at ang kanyang anak na babae. Ito ang una nilang pagkikita sa loob ng 16 na taon at niyakap ni Kyoka ang kanyang ama, ngunit maikli ang kanilang masayang sandali. Dumating ang mga sundalo at iniutos kay Kyoka na agad na lumayo kay Miura at sa kabutihang palad. Ipinaliwanag niya na gumamit siya ng espesyal na gamot upang maibalik ang katinoan ng kanyang ama, kaya't ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Habang pauwi sila sa organisasyong Shashidi at maraming nais sabihin si Kyoka sa kanyang ama, ngunit biglang nagbago ang mga pangyayari at tumanggap ng mga bagong utos ang mga sundalo mula sa mga nakatataas sa organisasyon, kaya huminto sila sa isang liblib na lugar. Bagaman si Miura ay wala na sa kontrol ni Salt the Wind ay itinuring pa rin siya ng pamunuan ng Shashidi bilang isang dating traidor sa organisasyon para sa mga awtoridad. Si Miura na may alam sa maraming lihim ng Shashidi ay hindi maaaring hayaan na mabuhay. Wala nang ibang pagpipilian kaya't kinailangan nilang lumaban ni Kyoka at Miura at sa kabutihang palad. Bilang isang komandante ay hindi nahirapan si Kyoka na harapin ang ilang sundalo, gayunpaman si Miura dahil sa mga posas ay hindi nakaiwas sa putok ng mga sundalo. Habang sinusuri ni Kyoka ang kanyang mga sugat at bigla siyang nagbigay ng signal na agad lumayo si Kyoka. Ang tinatawag na gamot para labanan ang Busoma ay may pansamantalang epekto lamang at hindi kayang ganap na mapaghiwalay ang demonyong espada sa host nito. Si Salt the Wind na muling nakontrol ang sitwasyon ay malamig na tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang kaguluhan. Naiwan si Kyoka na hindi natupad ang pangarap na muling makasama ang kanyang ama at samantala ay nagpapakasaya si Grims, sa panunood habang unti-unting nalalapit ang pagkawasak ng sangkatauhan sa gitna ng mga sigaw ng takot at kawalan ng pag-asa. Kinilala ni Grims si Guy na kontrolado ng demonyong espada na Shiryu at bilang ang maalamat na Armored God, naniniwala si Grims na isang hindi pa nararanasang takot para sa sangkatauhan ang paparating, walang makapipigil sa pag-usad ng Armored God at ang mahina at walang kalaban-laban na mga tao ay hindi maiiwasan ang kanilang nakatakdang pagkawasak. Noong bata pa siya ay nasaksihan niya ang isang nakakatakot na tagpo kung saan brutal na pinatay ng kanyang magiging madrasta ang kanyang tunay na ina para makataas sa posisyon, kahit sinabi ng bata sa kanyang ama ang kanyang nakita ay binaliwala ito ng lahat bilang walang kabuluhang kwento ng bata. Walang naniwala sa kanyang mga salita at sa pagluwag ng kalungkutan ng ama ay mabilis na naging madrasta ng bata ang babae. Nagtanim ito ng matinding galit sa puso ng bata at ang batang may maikling buhok sa tabi ay lubos na nakaramdam ng simpatya dahil siya rin ay lumaki sa isang pamilyang napupuno ng galit. Isa pang batang babae ang may daladalang hindi malilimutan na trauma mula sa pagkabata at ang dahilan kung bakit magkasama ang 3 batang ito ay dahil sila ay mga paksa ng pananaliksik ng Shashidi. Sila ay tinurukan ng asensya na kinuha mula sa mga sandetan na nagdadala ng buhay, na nagbago sa kanila na higit pa sa pagiging tao. Ang mga pulse areas na kanilang suot ay may kakayahang makaapekto sa mga astrocytes ng tao. Normal na nananatili silang may tamang pag-iisip ngunit kapag tinanggal ang mga pulse areas sila ay nagiging mga halimaw na hinihimok ng likas na pagpatay, gayunpaman ay hindi pa rin sila ganap na Busoma. Patuloy na sinuportahan ng Shashidi ang lalaki para ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Naging mga paksa ang mga bata dahil sa kanilang mga malulungkot na nakaraan at ang kanilang pag-iral ay hindi nakabatay sa pag-ibig, kundi sa malalim na galit, isang kinakailangang kondisyon para sa mga eksperimento. Ang galit ang nagsilbing tulay sa pagitan ng tao at Busoma at upang hindi makalimutan ng mga bata ang kanilang galit sa mahabang pananatili sa ospital, madalas muling binubuksan ng lalaki ang kanilang mga sugatang damdamin. Pagkatapos niyang lumabas sa control room ay lumitaw ang isang batang babae.
Isa siyang busuma na kontrolado ng demonyong espada at pinatay ni Midoriko ang isang nurse at sinuot ang uniforme nito at tinangay ang batang si Rie. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita na kinidnap si Rie na kapatid ni Shin. Alam na ang dumakip ay isang busuma na isang halimaw na hindi niya kayang harapin, humingi si Shin ng tulong kay Kuromaru upang hanapin si Guy na nag-iisa lamang ang may kapangyarihang makatapat ang isang busuma. Nang matagpuan nila si Guy at nakita siyang buhay at tumakbo si Sayaka at niyakap siya. Ipinaliwanag ni Shin ang sitwasyon at dahil ibinalik na niya noon ang espada na Shiryu kay Guy at agad itong pumayag na tumulong, samantala ay nagising si Rie mula sa kanyang pagkawala ng malay, at lumitaw na dinakip siya ni Midoriko para sa isang tiyak na layunin at gamitin siya bilang bitag upang gisingin ang kanyang natutulog pang kapatid. Biglang naganap ang isang di inaasahang pangyayari at ang pulse ares ni Rie ay nawasak, na nagdulot sa kanyang pagkawala ng katinoan at naging isang halimaw na pinapatakbo ng pagpatay at nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila, habang tumatagal ang laban ay hindi makabawi nang dumating sina Shin at ang iba pa sa tamang oras. Tumalon si Rie sa bintana at tumakas sa kalituhan at nakita ni Guy ang may hawak ng demonyong espada. At ang demonyong espada na Shiryu sa loob niya ay kumilos na nagdulot ng kanyang pag-transform at sa di makapaniwalang takbo ng mga pangyayari ay mabilis na tumakbo si Sayaka sa harap ni Guy, umaasang maibalik ang kanyang katinoan ngunit siya ay sinaksak ng malubha at bumagsak sa isang lawa ng dugo. Kasabay nito ay nagbago ng anyo si Midoriko at naging busoma at nakipaglaban ng matindi kay Guy. Habang nakikita si Sayaka na halos mamatay na napuno ng matinding kalungkutan si Shin at ang boses ng Shiryu sa loob niya na nagtutulak sa kanya na pumatay, ay umalangaw-ngaw sa kanyang isip at siya rin ay nasakop ng kontrol ng espada. Sinamantala ni Shin ang labanan ni Guy at Midoriko at palihim na umatake mula sa likod na nagpatapos sa buhay ni Midoriko sa isang mabilis na pag-atake. Ngayon na hawak na ni Guy ang Lesser Shiryu at ni Shin ang Greater Shiryu, at nakatakda na ang kanilang laban sa kapalaran. Gayunpaman ay bumalik sa anyong tao si Guy at dahil may iba pa siyang mas mahalagang misyon sa oras na iyon, agad niyang iniwan ang lugar ngunit sa lalong madaling panahon at ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, upang malaman kung sino ang tunay na Armored God ay ihahayag. Ang katawan ng batang babae ay dumaan sa mga espesyal na pagbabago na nagbigay sa kanya ng kakayahang mabilis na magpagaling ng mga sugat. Gayunpaman ay hindi ito laging mabuti dahil kapag natanggal ang pulse ares na kanyang suot, agad siyang mawawala ng katinoan at magbabago sa isang uhaw sa dugong pumapatay. Sa araw na ito ang kalagayan ng isip ni Rie ay napakabigat kaya't nasira ang kanyang alahas, bagaman pinaalalahanan niya ang kanyang mga kasama na agad na tumakas at huli na ang lahat, sa isang iglap ay isang batang lalaki ang kinagat ni Rie at nabali ang kanyang leeg. Isa pang batang babae ang nawalan ng katinoan nang masira din ang kanyang alahas, ngunit bago pa siya tuluyang magbago sa pagiging halimaw ay brutal siyang pinatay ni Rie. Nagulat ang doktor sa likod ng mga pangyayari at agad na kumuha ng sandata mula sa isang drawer, ngunit walang bisa ang karaniwang mga baril laban kay Rie. Sa huli ay namatay din ang doktor at habang pinapanood ang pagkamatay ng doktor, unti-unting naalala ni Rie ang mga naganap na nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati. Dumating si Shin ng huli na at nakita ang dalawang bata na nakahandusay sa lawa ng dugo at inakala niyang gawa ito ng isang busoma. Sa pagmamadaling hanapin ang kapatid niyang si Rie ay sinundan ni Shin ang bakas ng dugo palabas ng ospital, dahil sa amoy ng dugo at kaguluhan at natagpuan din ni Guy si Rie na nagbago sa pagiging halimaw, sinubukan ni Rie na lumaban ngunit agad siyang pinapabagsak ni Guy. Sa sandaling iyon ay nagbalik si Rie sa kanyang katinoan at bumalik sa anyong tao at nang si Guy ay handa nang suriin si Rie, dumating si Shin sa tamang oras upang pigilan siya at naalala ni Shin si Sayaka na malubhang nasaktan ni Guy, at nakita ang kanyang kapatid na si Rie na ngayon ay bumagsak. Kinuha ni Shin ang demonyong espada na Shiryu upang harapin si Guy, gayunpaman kahit nasakop siya ng demonyong espada ay hindi pa ganap na nagising ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya kayang harapin ni Guy at isang katotohanan na alam niyang mabigat sa kanya. Samantala nagbalik ang malay ni Rie at upang hindi na muling mawalan ng katinoan at makasakit ng mga mahal sa buhay ay tumakbo siya patungo sa kagubatan, kaagad namang iniwan ni Shin ang ideya ng pakikipaglaban kay Guy at sinundan si Rie. Gayunpaman ay sinadyang iwasan ni Rie ang kanyang kapatid kaya't hindi siya madaling matagpuan at bukod dito ay nasa mapanganib na kalagayan si Shin dahil malapit na niyang harapin ang trahedyang pagpatay sa sarili niyang kapatid,
ngunit sa mismong sitwasyong ito ganap na magising ang buong kapangyarihan ng demonyong espada na Shiryu sa loob niya. Ang kapatid na babae ay nagbago sa isang mamamatay na halimaw at nang hindi nalalaman ng kanyang kapatid, sa parehong oras ay isang busoma ang lumitaw sa lungsod na naghahanap ng paghihiganti sa mundo dahil sa pagkawala ng nag-iisang kaibigan nito. Nang dumating si Shin na hawak ang demonyong espada na Shiryu ay nakilala siya ni Kuromaru at bumalik sa anyong tao, upang makuha ang katapatan ng binata at naglunsad si Shin ng isang salita na pag-atake, nag-aalok ng tunay na pagkakaibigan. Patuloy niyang pinagmamanipula si Kuromaru at sinasabing upang mailigtas si Guy ay kailangan niyang talunin ito agad, dahil kontrolado si Guy ng isang halimaw at ang tanging paraan upang matulungan si Guy ay ang talunin ang demonyong sumasanib sa kanya. Gayunpaman ang mga motibo ni Shin ay personal lamang ay wala siyang tunay na hangarin na iligtas si Guy, ngunit hindi ito alam ni Kuromaru at nalinlang siya ni Shin at samantala sa command center ng Shoshidai ay napansin ng mga nakatataas ang kakaibang kilos ng ama ni Shin na si Matoba. Palihim niyang pinakialaman ang isang gamot na binuo ng Shoshidai para labanan ang mga Busoma. Sa una ang gamot ay tila nagpapababa sa pagiging demonyo ng Busoma, na nagpapakita sa kanila bilang tao sa mga pagsusuri. Gayunpaman ang demonyong kalikasan ay biglang tumataas pagkatapos na nagpapanatili ng mataas na antas, na nagsisilbing tagapagpasiklab para sa mga Busoma at naniniwala si Matoba na ang mga Busoma ang kinabukasan ng sangkatauhan na umaasa sa mga sandata para sa kaligtasan at pag-unlad, na sa kalaunan ay magiging isa sa mga sandatang ito at isang lohikal na ebolusyon na haantong sa pagsilang ng Busoma. Matapos maglingkod sa sangkatauhan ng maraming taon na pagtanto ni Matoba na ang sangkatauhan ay tila may sakit na hindi na magagamot, na pinangingibabawan ng mga damdaming walang silbi tulad ng kalituhan, sakit, lungkot at takot. Ang pagiging isang Busoma niya ay magpapalaya sa sangkatauhan at ang kanyang radikal na pananaw ay natural na hindi katanggap-tanggap sa pamunuan, sa kasamaang palad ay hindi lamang sila walang magawa laban kay Matoba, kundi pinapatay pa sila ng mga mamamatay taong ipinadala niya. Samantala si Guy na ngayon ay isang Busoma ay nakipaglaban sa isa pang Busoma, kahit ibinigay ng kalaban ang lahat ng makakaya nito at hindi ito naging katapat ng bagong anyo ni Guy na si Hamiko at ito ang leader ng Knight, ay dumating sa oras at nakaramdam ng panganib. Unang kinuha niya ang mga sandata na dulgan ng Busoma at sinipsip ang mga ito sa kanyang sarili. Gayunpaman ang napakalakas na puwersa ng mga dulgan ay labis na nagpahirap kay Hamiko, na hindi na makapaglaban pa. Samantala ay sinubukan ni Shin ang isang palihim na pag-atake ngunit madaling naharangan ito ni Guy, pagkatapos ay nagbigay ng signal si Shin kay Kuromaru na agad na kumilos at pigilan ang mga gawain ni Guy, gayunpaman ay nag-atubili si Kuromaru at hindi makayanang masaktan ang isang kaibigan. Nang makita ito ay labis na nainis si Shin at nakadama ng pagtataksil mula kay Kuromaru. Muli siyang sumugod kay Guy ngunit hinarang siya ni Sayaka at inalala ni Sayaka kung paano noong kontrolado siya ng demonyong espada na Shiryu. Pinutol niya ang braso ni Guy kaya't nagkaroon siya ng matinding pagsisisi kay Guy. Ang tagpong ito ay nagdala kay Shin sa labis na galit at kahit na dati siyang inatake ni Guy at nagbigay pa ng sarili niyang dugo upang iligtas ang buhay ni Sayaka, hindi niya maintindihan kung bakit tila iniiwan siya ng lahat at sa bingit ng pagbagsak, binalot si Shin ng mga negatibong emosyon. Naghanda si Guy na tapusin si Shin ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang kanyang kapatid na babae at nakipaglaban kay Guy na nagligtas kay Shin sa agarang panganib. Hindi inaasahan na hindi nakilala ni Shin ang minamahal niyang kapatid sa init ng laban at nagkamali siyang inisip na inagaw siya ng halimaw. Habang naglalaban ay nasaksak ni Shin ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang espada at nang bumalik si Rie sa anyong tao, napagtanto ni Shin ang nakapangingilabot na pagkakamaling nagawa niya, ngunit huli na ang lahat. Pinagtaksilan ng isang kaibigan at iniwan ng isang minamahal at nasaksihan ang trahedyang kamatayan ng kanyang kapatid, tuluyang gumuho si Shin at sa sandaling iyon ay ganap na nagising ang kapangyarihan ng demonyong espada sa loob niya, na naghahanda sa isang tadhanang laban kay Guy na handang sumiklab anumang sandali. Sa isang maikling pahinga sa labanan ni Guy at Shin ay kinuha ni Kuromaru si Rie mula sa lugar ng labanan, samantala ginamit ni Sayaka ang isang proteksyon na punyal na ibinigay sa kanya ni Guy upang saksakin siya sa likod, naniniwala na ito lamang ang paraan upang maibalik ang kanyang kamalayan. Kasabay nito ay dumating si Sotowin Miura at tinulungan si Guy na makatakas habang sugatan. Biglang lumitaw si Grims at nagbigay ng signal kay Miura na mabilis na umurong,
ipinaliwanag na kailangang magka-align ang kapangyarihan ng dalawang Shiryu na espada para maipanganak ang armadong Diyos. Kailangan nilang hintayin ang tamang sandali at kasunod nito ay dinala ni Hamiko si Sayaka at ginagamot ang kanyang mga sugat at kinabukasan, dumalaw si Miura sa dambana ng monghe na may layuning maghasik ng kaguluhan, ngunit naputol ang kanyang braso ng isang espadang tinatawag na Mikazuki na hinulma mula sa banal na bakal. Dahil may mga demonyong espada sa mundo na dapat ding mayroong mga banal na kapangyarihan na pantapat sa kanila, ang mga sandata tulad ng Mikazuki ay simple at dalisay, hindi nadungisan at pinagyaman lamang ng damdamin ng tao. Natural ang pagnanasa ni Miura na pumatay ay hindi maihahambing sa kadalisayan ng Mikazuki at bagaman natalo si Miura sa laban, sinipsip niya ang Mikazuki sa kanyang katawan at nagtungo kay Grims na litong-lito, gusto ni Miura malaman kung ano ang ibig sabihin ni Grims tungkol sa armadong Diyos. Gayunpaman hindi nais ni Grims na magbigay ng karagdagang impormasyon at naramdaman ang nag-alangan na hangarin ni Miura na pumatay, tinapos ang kanyang buhay sa isang mabilis na atake at samantala ay nagtungo si Shin sa punong tanggapan ng Shashidi kung saan, malapit nang ibunyag ang mga dahilan sa likod ng mga aksyon ng kanyang ama. Lumabas na si Grims ang pumatay sa ina ni Shin na nagtatanim ng takot at puot sa busoma sa puso ng ama ni Shin, upang maunawaan ang mga busoma at nagsimula siyang makipag-ugnayan sa organisasyong Shashidi. Gayunpaman natuklasan niya na habang naging malalim ang kanyang kaalaman sa mga busoma, hindi niya maitago ang kanyang damdamin at nagsimula siyang hangaan ang mga busoma para sa kanilang dalisay na karahasan at malakas na presensya. Naniniwala siyang ang pinakamabuting pag-ibig na maibibigay niya sa kanyang mga anak ay ang gawing mga busoma sila, nakita niya ang potensyal sa kanyang mga anak na sina Shin at Rie at ang malagim na pagkamatay ng kanilang ina ay naghasik na ng pagkagalit sa kanila. Bagaman nabigo ang eksperimento na gawing busoma si Rie, nagtagumpay ito sa pagdudulot ng mas malalim na kawalan ng pag-asa kay Shin at pagbagsak ng kanyang mga pag-asang makatao, na nagtulak sa kanya na maging isang busoma at palayain siya mula sa mga kahinaan ng espiritu ng tao. Ngayon ay wala nang makakapagpalungkot kay Shin na kahit pa ang kamatayan ng kanyang ama at sa kabilang banda, si Guy na bumalik sa anyong tao ay dumaan sa ibang landas at hinanap niya si Hamiko at humihiling na patayin siya agad, ngunit tumanggi si Hamiko. Pagkatapos nito ay nag-usap sina Guy at Sayaka hanggang sa hinarap sila ni Shin, sinaksak si Guy at sapilitang dinala si Sayaka at nang magising si Guy sa kabila ng mga pagsisikap ni Hamiko na pigilan siya, determinado siyang iligtas si Sayaka. Bagaman may pag-alinlangan at ginagamot ni Hamiko ang kanyang mga sugat, pagkatapos umalis ni Guy ay natagpuan ni Hamiko ang sarili na umiiyak ng walang tigil habang nabubuksan ang mga demonyong espada sa loob niya. Ang kakayahan niyang magdala ng napakaraming espada ay dahil sa kanyang pagiging walang puso at malamig, ngunit ang bago niyang nararamdaman para kay Guy ay nangangahulugang wala na siyang kakayahan na mapanatili ang mga espada sa pagkakatatag. Sa wakas ay niyakap siya ni Kazumo ng mahigpit habang magkasama nilang hinarap ang kamatayan, pagkatapos ng mahabang paghihintay ay sumiklab na ang labanan ni Shin at Guy at isang tunggalian ng liwanag at anino upang tukuyin kung sino ang tunay na armadong Diyos. Habang matindi ang kanilang labanan ay labis na nainis si Grims sa panonood dahil wala sa kanila ang naging sandata, na kinakailangan para sa pagsilang ng armadong Diyos at nang makita ang kanilang natitirang damdamin ng tao, sumali si Grims at sinubukan na patayin si Sayaka sa kanilang harapan. Ang aksyon na ito ay nagtulak kina Guy at Shin na magtulungan laban kay Grims at gayunpaman ay napakalakas ng kapangyarihan ni Grims at hindi nila siya matatalo ng hindi nagiging busoma. Sa kritikal na sandali si Rie, na himalang nakaligtas sa mga nakaraang pagsubok at si Kuromaru ay dumating upang tumulong. Upang pigilan si Grims na patayin ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagbago ng anyo sina Shin at Guy sa pagiging busoma at tinapos si Grims sa isang nakamamatay na dagok. Handa si Grims na isakripisyo ang kanyang buhay para sa pagsilang ng armadong Diyos, ngunit nakaligtaan niya ang isang mahalagang punto. Kahit sino sa kanila ang manalo ay ang pagsasama ng dalawang espada ng Shiryu ay magpapatawag pa rin sa armadong Diyos, na magtutulak sa sangkatauhan sa pagkawasak at gayunpaman, kung ang nagwagi ay magpapanatili ng kanyang pagiging tao at magtataglay ng lakas upang pigilan ang sandata, ang lahat ng plano ni Grims ay mapapawalang bisa. Si Guy na nagawang panatilihin ang kanyang pagiging tao ay binigyan ng pag-asa na magpatuloy sa buhay ni Shin, na naging dahilan upang tuluyang mapigilan ang pagsilang ng armadong Diyos.